Chismis na alam daw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang planong pagpapa-impeach kay VP Sara Duterte. Aba, mga kababayan ko, pag-usapan natin. Mapipilitan daw. Ay, di yan yun. Eto, mga kababayan ko, sa balita, mga kapatid, kanina, mga kababayan ko, ay meron pong nabalitaan. Ito, pakinggan lang natin. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi deserve ni VP Sara na ma-impeach. Ayaw daw yun ni PBBM na ma-impeach ang bise. Maging si Speaker Martin Romualdez sinabing wala siyang nalalamang paggalaw sa Kamara kung sa umano'y planong pagpapatalsik sa vice-presidente. Sinabi naman ni VP Sara na suportado niya ang anumang magiging hakbang ng kanyang ama. Kung ano man yung mga desisyon namin ng mga anak regarding sa politika, buo din yung suporta ng pamilya sa amin. Ganun din ang suporta namin sa desisyon ni Pangulong Duterte. Ha? Ano? Isa pa nga. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi deserve ni VP Sara na ma-impeach. Ayaw daw ni PBBM na ma-impeach ang bise. Ayaw daw ni PBBM ma-impeach ang bise. Si Speaker Martin Romualdez sinabing wala siyang nalalamang paggalaw sa Kamara kung sa umano'y planong pagpapatalsik sa vice-presidente. Oh, talaga? Totoo pa yan, Shonas? Sigurado ba yun? Sinabi naman ni VP Sara na suportado niya ang anumang magiging hakbang ng kanyang ama. Talaga ba? Sigurado ba yan, Shonas? Kung ano man yung mga desisyon namin ng mga anak regarding sa politika, buo din yung suporta ng pamilya sa amin. Ganun din ang suporta namin sa desisyon ni Pangulong Duterte. Ko alam, nabubulol yung scracker dito eh. Pero anyway, ito na lang. Para malinaw-linaw sa atin, mga kababayan ko. Eto, mga kapatid. Pag-usapan natin. Alright. Eto siya. Eto kasi siya. Kaya nasabi ko eh. Kaya sabi ko kanina, di ba? Merong something fishy dito. Wait nga. Nagulo ng ano ko. Ayan, bakit nagkaganyan? Eto. Ayan. May something fishy dito, mga kapatid. Okay? O, ito. Sabi dito, mga kababayan ko. VP Sara, bakit takot sa impeachment? Ha? Ito kasi sabi dito eh. Hindi ko alam kung ano eh. Pero ito, legit naman tong ano to kasi nagtanong naman din ako. Sabi dito, mga kababayan, si Vice President Sara Duterte daw takot daw sa impeachment. Sabi pa dito, mga kapatid sa wakas, ayan na, sa wakas talaga, sa wakas tuwan-tuwa yung mga media tuwan-tuwa, nagpapalakpakan kayo parang ang dating nito, sa wakas, nagsalita na si Pangulong Bongbong Marcos. Parang ganun yung ano bitaw yung litalya Nagulat ako Sabi dito, sa wakas ay nagsalita na rin mismo si Pangulong Bongbong Marcos Jr. patungkol sa issue umano'y ng tangkang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Si Pangulong Bongbong Marcos na daw po, sabi pa dito. Dagdag pa dito, mga kababayan ko, mismo si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang nag-booking. Booking? Anong binuking? Kakabukingan na. Binuking daw Literally. Nag-booking na mayroong banta na impeachment kay VP Sara Duterte. Kanino nalaman ni Pangulong Bongbong Marcos yan? Pero, tiniyak ni Pangulo na hindi daw niya papayagan na ma-impeach ang kanyang vice-presidente at educational secretary dahil hindi daw ito nararapat. Nilinaw din ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na normal naman daw ang kanilang mataas na mataas na opisyal ang ulitin ko Nilinaw ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na normal naman daw
na normal naman daw sa kanilang mataas na opisyal ang nasasampahan ng kasong impeachment. Pero sa pagkakataong ito ay kanyang babantayan daw at hindi daw ito pahihintulutan ni Pangulong Bongbong Marcos. See? Ma'am Lorena, paano tayo nito ngayon? Ayaw ni Pangulo. Ayaw ni Pangulo. Oh. Dahil dito, naglabas naman ng pahayag sa politiko. Si VP Sara Duterte, nananatili daw ang kanyang tiwala kay Pangulo dahil nagbigay ng nagbigay ng katiyakan na hindi uusad ang impeachment ng House of Representatives. Talaga lang. House of Representatives talaga. Clear nyo yan. Ayaw ba yan? Yan. Utot nila impeachment kay VP Sara. Sabi ni Ma'am Divina Valdemores. Nag-aantay lang to si Ma'am Divina ng babardahin eh. Pero bakit kailangan matakot? Bakit kailangan matakot ni VP Sara sa anumang banta sa impeachment kung wala naman itong ginagawang lantaran na paglabag sa konstitusyon na maaring maging dahilan ng pagpapatalsik sa pwesto? Kung ito malapit kung walang nilalabag na batas ay kahit magsampa ng impeachment ang mga mambabatas ay hindi ito magtatagumpay. Ayon dito ay Pangulo. Ay, that's the biggest question. The $1 million question. Sabi ko sa inyo, mga kababayan ko, hindi rin papayagan ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Hindi rin ibibigay ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Dahil, mga kababayan ko, tandaan nyo to, once na pina-impeach si Sara, ang pagbibintangan, quote unquote, Martin, trust me, Martin yan. Martin ang pagbibintangan. Kapag si Martin ang dawit si Pangulo, ako lang napapaisip ako Sana ingatan ni Congressman Martin si Sara. Dahil kapag napahamak to si Sara medyo pupolitikain siya dito sa Pilipinas at hindi sila magkakasundo talaga. Sabi pa dito, dagdag pa natin para makompleto. Pero sa tindi ng dami ng politika, sa dumi ng politika dito sa Pilipinas ay mahirap nga naman maging kampante. Si VP Sara kahit pa wala siyang ginagawang paglabag sa batas dito sa Pilipinas ay sabi pa dito ay nagagawang baluktutin ang tuwid na ang mali ay gawing tama dahil sa maruing uri ng politika at mga politiko sa bansa. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos pa yan. Ganito mga kababayan ko. Hindi ko alam kung bakit But why they are atat na atat sila, no? Bakit kaya atat na atat sila na Ba't atat na atat itong mga to na makaupo? Ba't atat na atat itong mga taong ito ipa-impeach? Alam mo starting nung nagkaroon ng banggaan si House Speaker at si Gloria at nadamay itong si Sara. Nagkaroon ng mga ugong-ugong na ganyan. Impeachment. O sige, subukan mo kami dito. Parang ang dating kasi ganito sa akin Sige, banggain mo kami dito. Naalala niyo yung nangyari ginawa ni Sara noon kay Lure tsaka kay Cayetano. Si Cayetano, House Speaker dati. House Speaker dati si Cayetano House Speaker dati si Cayetano. Tapos papalitan sila ni Lure. Ni Congressman Lure, basta congressman din yun. Nagkaroon sila ng term sharing. Ang problem, mga kababayan ko, ayaw bumaba ni Cayetano sa term sharing. Mga kapatid, ayaw bumaba. Ang ginawa, nagsalita si Sara. Na bad trip si Sara. Ang ginawa niya, pinwersa niya parang ang dating is binuli niya ng patahimik yung Congress na pababain to si Cayetano dahil ayaw bumaba sa posisyon sa pagka-House Speaker that time.
Pinwersa ng pinwersa. Ang ending mga kababayan ko, dahil malakas si Sara sa Congress, mga kapatid, nadali nila, napababa nila. Tapos ang pumalit, yung kaalyado ngayon ni Sara, mga kapatid. Yan ang nangyari doon, alam ko eh. Tapos eto na naman mga kababayan ko. Dahil si Sara, theory ko lang to dahil si Sara ang kilalang bully, kilalang braso, kilalang brusko, kilalang palaban, ayaw mabrusko nito ni congressman, di ba? Ayaw mabully ni congressman ngayon. Siyempre, badalihin mo ako house speaker ako, gusto mo, magkasubukan tayo. Parang ang dating, nakakarating sa akin, ganito parang ang dating sa akin to lang subukan mong pumalag dito, papa-impeach kita. Ganon. Parang ganon yung dating Subukan mong pumalag sa akin, di ba? Subukan mong taryahin kami dito, bulihin kami dito sa Congress, tataryahin ka namin. Papa-impeach kita. Simula nung nagkaroon ng away at gap yung mga yan, dyan na nagkaroon ng problema. But, mga kababayan ko, remember, there is a manipulator on the side of there is always a manipulator. Kasi laging may nagmamanipulate ng laro na yan. Tandaan ninyo. If PBBM, na-confirm ni PBBM, can you imagine? Sabi ni Habe, wala daw siyang alam. Pero dito sa sinabi ni PBBM, may alam siya. Sino magpaparating sa kanya nun? Of course, yung pinakamalapit sa kanya. Ano ang pwede pakawalan yung issue na yan nang walang confirmation sa Pangulo? Always yung magpaparating sa kanya, yung pinakamalapit sa kanya. Sino ba nasa Kongreso? Yahoo! Si Sandro. Di ba mga kababayan ko? Okay, just want to be clarified that PBBM hindi pa hihintulutan o hindi hahayaan na magkagano si Sara, si Vice President Sara Duterte. For the safety of Vice President Sara Duterte, will remember na may ganyan talaga. Tapos sabi pa dito mga kababayan ko, tapos imbis na kausapin si Martin, ipapakita pa sa politiko na gaano kabastos. Tapos sabi pa niya, nakita na smuggling. Alam niyo mga kapatid ang may problema dito is not Sara Duterte. Hindi si Sara Duterte, si Martin. Ilabas nyo dito si Sara. Ang nagkakaproblema dyan, si Martin at si Gloria. Kasi nag-aagawan ng pwesto. Si Martin ayaw bumaba. Di pwede bumaba si Martin. Tandaan nyo to. No matter what happen, hindi bababa si Martin. Tandaan ninyo, may papel din yun si Martin. Ano ba gusto nyo? Tatanungin ko kayo. Gusto nyo bang mag-away si Martin at Sara lalo? Kapag si Martin at Sara ang nag-away, tandaan ninyo, ang maiipit sa gitna si Pangulo. Totoo to, ang maiipit sa gitna si Pangulo. At kapag naipit sa gitna si Pangulo, mga kababayan ko na nag-uumpugan na malalaking tao sa bansa natin, magkakaproblema tayo. Magkakaroon ng passage o daan o tulay yung mga kalaban para samantalahin yung away ng dalawa. Nag-gets niyo yung punto ko? I hope nakukuha niyo yung punto ko Magkakaroon yan. Promise, hindi ako magkakamali sa prediction ko na yan. Kaya tandaan ninyo, hanggat maaari, sana magkaayos itong dalawa. Dahil kapag si Martin at Sara maayos, tandaan nyo, maganda ang tatakbo pa na tatakbuhin natin. Mga kapatid. Kung tutuusin yung 66 sa 650 million fund, CF ni Sara, confidential fund ni Sara, mga kababayan ko, kayang ibigay ni Martin yan But suddenly, hindi sila magkasundo Kung tutuusin. Tandaan nyo to Kung tutuusin, kayang ibigay ni Martin yun. Isang utos niya lang, kayang papirmahan niya na ito, kayang ibigay kay Sara Duterte yun. But suddenly, mga kababayan ko, may isang tao dyan sa gitna na gustong pumanik sa pwesto ni Pangulo at tapakan yung trono para doon. At hindi niya magawa-gawa yun. Dahil bakit? Mga kababayan ko, dahil nagkakaroon ng girian sa gitna. Hindi niya pa pwede ipanik yung kanyang upuan o kanyang isabit yung kanyang lubid para makapanik doon sa pwesto. Tandaan nyo to mga kababayan ko. Si Sara ay biktima ng isang tao lamang at isang tao na yon ay nagmamanipula ng away ng dalawa, hindi si Pangulong Bongbong Marcos.
maraming idadamay itong tao na to sa problema. Kaya mga kababayan ko, sa banggaan nila, dalawang malalaking tao ang nag-uumpugan. Okay? Damay lang din dito si Martin. Remember, kapag nagiba si Martin, makaka-intercept ang kalaban, pwedeng ipa-impeach si Pangulo. Kapag si Martin at Sara nagbanggaan, ang apektado si Pangulo. Lagi niyong tatandaan yan. Lahat ng ginagawa sa circle nila is trap every time. Okay? Trap lahat yan. Kapag sila nagkamali at meron ng gidwaan na nagawa at talaga nagbangayan na matindi yan, tandaan ninyo, isa lang ang mawala dyan sa posisyon. Isa lang ang mawala dyan sa posisyon na yan. Promise mga kababayan ko, magkakaproblema Pilipinas. Maraming ahas dito sa atin ang gustong-gustong pumanik sa Congress. Maraming mga tao ang naghahangad sa posisyon ng Vice Presidente. At may isang tao na gustong pumalit sa pwesto ni Pangulo. Quote and quote, mga kababayan ko, hindi ka pwede. Hindi ka pwede na sumabay sa ganito lang. Ganito lang ako, ganito lang ako. Hindi pwede yun. Tandaan nyo, Martin is a gatekeeper. At bago ka makapasok doon sa isa pang pintuan ng Malacanang, andun si Sara Duterte. At saka ka lang makakapasok sa gate 6 ng Malacanang kapag napatumba mo si Martin at si Sara. Kaya hanggat yan dalawa ay nagtitimpi sa bawat isa, magpasalamat tayo. Pero dapat maunawaan din nila, mga kababayan ko, na mayroon pong mga taong nahihirapan dito. Kung pwede lang, tigil niyo ang bangayan ninyo. Pwede ba magpatawaran kayo? Kasi hanggat nagbabangayan kayo, tandaan ninyo, tuwang-tuwa yung mga taong gusto kayong pagsabungin. At naghahanda lang sila ng hagdan para kayo ay laktawan at para kayo ay salingin. Yan ang isa sa mga gagawin nila. Kaya be careful, mga kababayan ko. Huwag niyo sasabihin na dapat mawala si Martin. Huwag niyo sasabihin na dapat magano siya. Lahat na nagagalit sa dalawa na yan, taktika yan at role ng tao na yon, mga kapatid. Literal, manipulator ang tawag doon, mga kababayan ko. Kung sino siya, soon, lalabas ang kulay niya. Baka gumanon ulit yan, no? Roll call daw. Diba? Hello? RC?